Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay humahampas sa malalaking bintanang salamin ng mansyon. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang hangin ay tila nananatiling nakatigil at mabigat. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay naging bahagi na ng buhay ni Michelle sa loob ng 6 na taon. Para siyang bilanggo sa isang palasyong ginto, nag-aalaga sa isang aninong hindi makausap. Dahan-dahang inilapag ni Michelle ang kaniyang mamahaling bag sa sofa. Pagod na pagod siya mula sa opisina, ang kaniyang mga balikat ay tila pasa ng buong daigdig. Tumingin siya sa kama, kung saan nakahiga si Michael ang kaniyang asawa. Sa ilalim ng madilim na ilaw, mukha itong isang estatwang gawa sa marmol, guwapo matikas, ngunit walang buhay. Ang dibdib nito ay bahagyang tumataas at bumababa isang mekanikal na paalala na ang kanyang puso ay tumitibok pa rin sa tulong ng mga makina. Lumapit si Michelle at naupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang noo ni Michael ang balat na dati ay mainit sa kanyang haplos, ngunit ngayon ay tila malamig na pader. 6 na taon. 6 na taon na siyang nagsisilbi rito, hindi lamang bilang asawa, kundi bilang nurse, tagapagtanggol, at tanging haligi ng kanilang tahanan. Pinupuri siya ng lahat. Sinasabi ng kanilang mga kaibigan na siya ay isang santa, isang huwarang babae, na handang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa asawang hindi man lang siya kayang tingnan sa mga mata. Ngunit sa loob ng 6 na taong iyon, tanging ang 4 na sulok ng silid na ito ang nakakaalam ng kaniyang pangungulila. Yumuko si Michelle para ihilig ang kaniyang mukha sa leher ni Michael, isang nakasanayang gawi bago siya magpahinga. Nais niyang maramdaman ang tibok ng malaking ugat sa leher nito upang masigurong narito pa rin ang kaniyang asawa. Ngunit sa sandaling dumikit ang kaniyang ilong, sa balat ni Michael, bigla siyang napatigil. Isang matalas na amoy ang pumasok sa kaniyang pandama. Hindi ito ang karaniwang amoy ng alkohol o ang banayad na sabon na ginagamit niya para punasan ng asawa. Ang amoy na iyon ay matapang mapang-akit at pamilyar amoy ng isang mamahaling pabango ng lalaki na may halong aroma ng sandalwood at musk. At ang lalong nakapagpatayo ng kanyang balahibo ay ang bakas ng amoy ng usok ng sigarilyo na tila kumapit sa buhok ni Michael. Mabilis na lumayo si Michelle, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at malakas na tila isang tambol sa kanyang dibdib. Imposible. Si Michael ay hindi nakakagalaw, hindi nakakahinga ng kusa ng walang tulong, lalong hindi naninigarilyo o nagpapabango. Sinubukan niyang pakalmahin ang kaniyang sarili. Baka si Dr. Jennifer lang yon. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang naalala na si Jennifer ay isang babae at ang pabangong iyon ay malinaw na para sa isang lalaking nasa rurok ng kapangyarihan. Wala ring ibang lalaking nurse na pumapasok sa silid na yon maliban sa matandang therapist na si Mang Salvador na amoy langis ng niyog tuwing bumibisita. Isang malamig na hinala ang nagsimulang gumapang sa kaniyang isipan tulad ng isang laso na dahan-dahang kumakalat. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Pumasok si Consuelo, ang kaniyang biyenan, na may bitbit na baso ng gatas. Ang kaniyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila lalong lumalalim sa tuwing titingin siya kay Michelle. "Naririto ka na pala," sabi ni Consuelo sa isang matigas na tono. "Huwag mong masyadong isturbohin ang anak ko. Kailangan niya ng katahimikan." Tumayo si Michelle, pinipilit na itago ang kaniyang panginginig. "Mama, may pumasok ba rito kanina? May naamoy akong kakaiba sa kwarto ni Michael." Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Consuelo, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. "Ano namang amoy ang sinasabi mo? Baka guni-guni mo lang yan dahil sa sobrang pagod sa trabaho. O baka naman, naghahanap ka lang ng dahilan para magreklamo dahil ayaw mo nang mag-alaga sa anak ko." "Hindi sa ganoon, Mama." Mahinahong sagot ni Michelle, bagaman kumukulo ang kanyang loob. "Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang kalagayan niya." "Maayos siya."
Mabilis na putol ni Consuelo. Binabantayan siya ng maigi ni Jennifer. Mas mabuting asikasuhin mo na lang ang mga bayarin sa kuryente at ang pambili ng mga bagong swero ni Michael. Iyon ang mas kailangan namin, hindi ang iyong mga haka-haka. Hindi na sumagot si Michelle. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa matanda. Ngunit habang papalabas si Consuelo, napansin ni Michelle ang isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng duster ng biyenan, isang maliit na resibo mula sa isang sikat na tindahan ng mga imported na alak at sigarilyo. Nang makaalis ang matanda, mabilis na pinulot ni Michelle ang papel. Ang petsa ay ngayong araw at ang oras ay kaninang hapon lang noong nasa opisina siya. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Michelle. Pumasok siya sa banyo para kumuha ng mainit na tubig at bimpo para linisin si Michael. Ito ang sandaling pinakainiingatan niya, ang tanging oras na pakiramdam niya ay asawa pa rin siya. Sinimulan niyang hubarin ang manipis na pajama ni Michael, ngunit nang hatakin niya ang kumot, isang bagay na kulay, maroon ang nakuha ng kanyang atensyon. Isang mamahaling panlalaking boxer brief, gawa sa seda, ang nakasabit sa ilalim ng gilid ng kama. Hindi ito ang uri ng damit na binibili niya para sa isang pasyenteng nakahiga lang. Ang mas masakit, may bakas ito ng isang gawaing tanging mga taong may buhay at malakas na katawan lamang ang nakakagawa. Nabitawan ni Michelle ang hawak niyang bimpo. Ang tubig ay tumapon sa sahig na lumikha ng isang basang mantsa na tila luha ng kanyang nadurog na puso. Tumingin siya sa mukha ni Michael na tila natutulog lang ng mahimbing. Sino ka ba talaga, Michael? Bulong niya sa dilim. At anong klaseng impyerno ang itinatago ninyo sa akin sa loob ng 6 na taon? Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malaking bibig na handang lumamon sa kanya. Sa kabilang dako ng hall, narinig niya ang mahinang tawanan ni Consuelo at Dr. Jennifer. Mula sa kusina, isang tawang tila nanunuya at puno ng lihim. Doon at sa sandaling iyon, nagdesisyon si Michelle. Ang mapagmahal at matiising asawa ay kailangang mamatay. Upang mahanap ang katotohanan, kailangan niyang maging mas matalas at mas mapanganib kaysa sa mga taong nasa paligid niya. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay hindi nakapagbigay ng init sa nanalamig na pakiramdam ni Michelle. Habang nakatitig siya sa kulay maroon na boxer brief, na hawak niya, tila ba ang telang seda nito ay naging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang pagkatao. Sa loob ng 6 na taon, ang tanging binibili niya para kay Michael ay mga puting cotton na pajama at mga adult na diaper. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kagamitan sa ilalim ng kama ng isang taong paralitiko ay hindi lamang isang palaisipan. Ito ay isang malaking insulto. Dahan-dahan niyang itinupi ang tela at isinilid sa isang maliit na plastic bag. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kaniyang personal na cabinet sa likod ng kaniyang mga lumang litrato. Hindi siya dapat magpadalos-dalos. Kung meron mang nangyayaring kataksilan sa loob ng kaniyang sariling pamamahay, kailangan niyang mahuli ang mga ito sa akto. Eksaktong 8:00 ng umaga, nang pumasok si Dr. Jennifer sa silid. Tulad ng dati, maayos ang kanyang puting coat, nakasuot ng salamin at may dalang chart. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Michelle ang isang bagay na hindi niya binigyang pansin noon. Si Jennifer ay mukhang masigla ang kanyang labi, ay may bakas ng matingkad na lipstick at may amoy ng mamahaling sabon na tila ba bago pa lamang siyang nakaligo mula sa isang mahabang gabi. Magandang umaga, Michelle, bati ni Jennifer sa isang tinig na tila ba puno ng malasakit. Kumusta ang pasyente natin? Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Tumingin ng diretso si Michelle sa mga mata ng doktora. Hindi nga, Jennifer. Marami kasi akong naaamoy na kakaiba rito sa kwarto kagabi. Pati sa mga gamit ni Michael, may mga nakikita akong hindi pamilyar. Bahagyang huminto ang kamay ni Jennifer sa pagsusulat sa chart. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang nanginig, isang senyales na hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ni Michelle.
Baka dahil lang iyon sa mga bagong gamot na ibinibigay ko sa kanya. Mabilis na sagot ni Jennifer. Alam mo naman ang mga chemical ay may iba't ibang amoy. Huwag kang masyadong mag-isip, Michelle. Ang kailangan mo ay magpahinga. Iwan mo na sa akin si Michael ako na ang bahala sa kanyang morning exercise. Gusto kong tumulong, sabi ni Michelle habang kumukuha ng isang basang bimpo na may yelo. Gusto kong ako mismo ang magpunas sa kanya ngayon. Hindi na nakatanggi ang doktora. Pinanood niya si Michelle habang nililinis nito ang braso ni Michael. Ngunit ang ginagawa ni Michelle ay hindi isang ordinaryong paglilinis. Ipinatong niya ang bimpong puno ng yelo sa ibabaw ng dibdib ni Michael at pinindot ito ng bahagya. Sa isang normal na taong koma, walang dapat maging reaksyon. Ngunit nakita ni Michelle kung paano bahagyang nanginig ang kalamnan sa panga ni Michael. Ang kaniyang mga daliri sa paa na nakatago sa ilalim ng kumot ay bahagyang kumulot. Isang matinding pagnanais na sumigaw ang naramdaman ni Michelle, ngunit pinigilan niya ito. O bakit tila gulat na gulat ka, Jennifer? Tanong ni Michelle nang mapansin niyang tila pigil hininga ang doktora habang nakatingin sa kanya. Wala. Wala lang. Nagulat lang ako sa lamig ng ginagamit mo. Baka mabigla ang katawan niya. Sagot ni Jennifer sabay kuha ng bimpo mula kay Michelle. Ako na ang magpapatuloy. Marami ka pang kailangang asikasuhin sa opisina, di ba? Lumabas si Michelle ng silid ngunit hindi siya umalis ng bahay. Nagtago siya sa gilid ng pintuan sapat na malapit upang marinig ang anumang bulungan sa loob. Ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang mahinang pag-click ng lock ng pinto. Pagkatapos ay isang tinig na hindi niya inakalang maririnig pa niya ang tinig ng kanyang asawa. Ang lamig niyon, punyeta. Mahinang bulong ni Michael, ang kanyang boses ay paos ngunit malinaw. Muntik na akong mapasigaw. Ano bang nasa isip ng babaeng iyon? Tumahimik ka, Michael. Sagot ni Jennifer sa isang pasinghal na pabulong. Baka nasa labas pa siya. Sinabihan na kita na mag-ingat. Bakit ka nag-iwan ng gamit sa ilalim ng kama? At bakit ang amoy ng sigarilyo mo ay hindi mo man lang pinalipas bago siya dumating? Naiinip na ako rito sa higaang ito. Reklamo ni Michael. Kailan ko ba makukuha ang pirma niya para sa lupain sa Tagaytay? Pagod na akong magpanggap na patay. Kaunti na lang, sabi ni Jennifer. Kapag nakuha na natin ang lahat, hahayaan na nating mabulok ang babaeng yon sa kalsada. Sa ngayon, bumalik ka na sa pagiging bangkay mo. Darating na ang nanay mo. Napaatras si Michelle, ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw ng matinding sakit at galit. 6 na taon. 6 na taon. Siyang naniwala sa isang kasinungalingan. Pinanood niya ang kanyang sarili na unti-unting kumupas ang kanyang kabataan na tila tinunaw ng mga luhang inialay niya sa isang taong pinagtatawanan lamang siya sa likod ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang asawa ay hindi lamang gising. Siya ay kasabwat ng kanyang sariling doktora at marahil pati na ng kanyang biyenan. Sila ay mga linta na sumisipsip sa kanyang dugo, sa kanyang pawis at sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, nakasalubong niya si Gloria, ang matandang katulong na tapat sa kanya. Napansin ni Gloria ang pamumutla ni Michelle. Ma'am Michelle, ayos lang po ba kayo? Tila kayo nakakita ng multo. Pag-aalalang tanong ni Gloria. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Gloria. Gloria, may itatanong ako sa iyo. At kailangan ko ng katotohanan. May mga naririnig ka ba sa itaas tuwing gabi kapag wala ako? Nag-alinlangan si Gloria, tumingin muna sa paligid bago sumagot. Ma'am, ayaw ko po sanang manghimasok, pero minsan po, naririnig ko ang tunog ng mga yabag sa kwarto ni Sir Michael. Minsan pa nga po may amoy ng masarap na pagkain na hindi naman galing sa kusina ko. Akala ko po ay guni-guni ko lang dahil matanda na ako. Tumango si Michelle. Ngayon ay malinaw na ang lahat.
Ang mansyong ito ay hindi isang tahanan ng pagpapagaling. Ito ay isang teatro ng mga demonyo. Pumunta si Michelle sa kusina at nakita roon si Consuelo na masayang nagbibilang ng pera sa mesa. Ang biyenan niya ay tila walang pakialam sa mundong ginagalawan ng manugang basta't dumadaloy ang pera. O Michelle, akala ko ay nakaalis ka na. Tanong ni Consuelo nang hindi tumitingin. Kailangan ko nga palang pambili ng bagong bitamina para kay Michael. Iyong imported na galing Amerika. Sabi ni Jennifer ay iyon ang pinakamabisa. Magkano po ba, Mama? Tanong ni Michelle. Ang kaniyang boses ay malamig at walang emosyon. 50,000. Alam mo namang mahal ang kalusugan ng anak ko. Sagot ng matanda. Ngumiti si Michelle, isang nangiti na hindi umabot sa kaniyang mga mata. Sige po, Mama. Ibibigay ko ang pera. Pero simula ngayon gusto kong maging mas masusi sa lahat ng gastusin sa bahay na ito. Pagkatapos ng lahat 6 na taon na tayong gumagastos ng ganito kalaki at tila walang nangyayari. Biglang tumigil si Consuelo sa pagbibilang. Tumingin siya kay Michelle na may halong hinala. Ano bang ibig mong sabihin? Kino-question mo ba ang paraan ng pag-aalaga namin sa anak ko? Hindi po, Mama. Sagot ni Michelle habang dahan-dahang lumalapit sa biyenan. Sinasabi ko lang na baka oras na para magkaroon tayo ng milagro at sisiguraduhin ko na ang milagrong yon ay magiging isang bagay na hinding-hindi ninyo makakalimutan. Umalis si Michelle sa kusina at pumasok sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng isang Thames na kumpanya na nagbebenta ng pinakamaliit na spy camera. Kailangan niyang makita ang lahat. Kailangan niyang mai-record ang bawat salita, bawat haplos, at bawat hakbang ng pagtataksil na ginagawa nila. Habang nagtatype siya, naramdaman niya ang isang patak ng luha na nalaglag sa kanyang keyboard. Mabilis niya itong pinunasan. Ito na ang huling luhang sasayangin ko sa inyo. Bulong niya sa sarili. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magiging hukom ninyo. Sa labas ang sikat ng araw ay unti-unting natatakpan ng makakapal na ulap mula sa bulkan. Isang bagyo ang namumuo sa Tagaytay at alam ni Michelle na kapag bumuhos ang ulan, lulunurin nito ang lahat ng kasinungalingang itinanim nila sa loob ng mahabang panahon. Ang paghihiganti ay hindi isang mabilis na pagsabog. Ito ay isang dahan-dahang pag-ukit ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Ito ang iniisip ni Michelle habang nagmamaneho siya patungo sa kabilang dako ng probinsya, malayo sa kanilang mansyon sa Tagaytay. Hindi siya maaring bumili ng kagamitan sa mga mall kung saan madali siyang makikilala. Sa halip nagtungo siya sa isang maliit at tago na tindahan ng mga elektronikong kagamitan sa Santa Rosa. Sa loob ng tindahan sinalubong siya ng isang lalaking nagngangalang Vicente, isang eksperto sa mga security gadget na kilala sa pagiging maingat. Kailangan ko ng pinakamaliit na camera. Panimula ni Michelle, ang kaniyang tinig ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Iyong hindi mapapansin kahit ng isang doktor at iyong nakakonekta ng direkta sa aking telepono. Inilabas ni Vicente ang isang maliit na stop contact o outlet. Ito ang pinakamabisa, ma'am. Mukha itong ordinaryong saksakan ng kuryente, pero sa loob ay may high-definition na camera na may night vision. Hindi ito lumilikha ng anumang tunog o ilaw. Binayaran ni Michelle ang kagamitan ng cash. Habang hawak niya ang maliit na kahon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan. Ito na ang magiging mga mata niya sa loob ng kuta ng mga kaaway. Pagbalik niya sa mansyon, saktong wala si Jennifer dahil may dinaluhang seminar at si Consuelo naman ay abala sa kaniyang hardin sa likod ng bahay. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Pumasok si Michelle sa silid ni Michael. Ang kaniyang asawa ay naroon pa rin nakahiga at tila isang inosenteng biktima ng tadhana. Kinuha ni Michelle ang screwdriver at dahan-dahang tinanggal
Ang lumang saksakan sa sulok ng kwarto, iyong tapat na tapat sa kama ni Michael. Habang ginagawa niya ito, ang kaniyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang sinusupil. Biglang narinig ni Michelle ang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang itinago ang screwdriver sa kaniyang bulsa at tumayo hinarangan ang bahagi ng dingding na kaniyang ginagawa. "Anong ginagawa mo riyan?" Isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Consuelo yon nakatayo sa may pinto at mapanuri ang mga mata. Huminga ng malalim si Michelle at pilit na ngumiti. "Mama, tinitingnan ko lang po ang linya ng kuryente. Tila kasi humihina ang daloy ng kuryente sa ventilator ni Michael kagabi. Ayaw ko pong mapahamak ang anak ninyo." Tumingin si Consuelo sa direksyon ng saksakan pagkatapos ay kay Michelle. "Dapat ay tumawag ka ng electrician. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Baka lalo mo pang masira ang mga makina." "Ayos na po, Mama. Maluwag lang pala ang isang screw. Hinigpitan ko na," sagot ni Michelle habang dahan-dahang lumalayo sa dingding. "Gusto ko lang siguraduhin na ligtas siya. Alam ninyo naman kung gaano ko kamahal si Michael." Naglabas ng isang mapang-uyam na tunog ang biyenan. "Mabuti naman. At alam mo pa ang tungkulin mo. Tandaan mo, Michelle, kung wala ang anak ko, wala ka ring marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Huwag kang magkakamali." Nang makaalis si Consuelo, tinapos ni Michelle ang pagkakabit ng spy camera. Matapos masigurong gumagana ito at nakakonekta na sa kanyang app, lumabas siya ng silid na may dalang tagumpay sa kanyang puso. Lumipas ang 3 araw na walang kakaibang nangyayari. Sa tuwing titingnan ni Michelle ang kanyang telepono habang nasa opisina, tanging ang katahimikan ng silid at ang pagpasok-labas ni Gloria ang nakikita niya. Nagsimula na siyang magduda sa kanyang sarili. Nagkamali ba ako nang narinig, guni-guni ko lang ba ang lahat? Ngunit sa ika-4 na gabi ang katotohanan ay sumabog na parang isang bulkan. 3:00 ng madaling araw. Hindi makatulog si Michelle. Sa kabilang kwarto. Binuksan niya ang kaniyang telepono at tiningnan ang live feed mula sa kwarto ni Michael. Ang screen ay madilim, tanging ang asul na anag-ag mula sa mga medikal na makina ang nagbibigay ng liwanag. Biglang lumabo ang imahe sa screen. Lumabas ang mga guhit-guhit na horizontal at vertical tulad ng isang telebisyong nawawala ng signal. Napakunot ang noo ni Michelle. Sinubukan niyang i-refresh ang app ngunit ang screen ay naging itim na parang tinta. "Signal lost," ang nakasulat. Tumagal ito ng eksaktong 60 minuto. Nang bumalik ang signal sa ganap na 4:00 ng umaga, tila walang nagbago. Nakahiga pa rin si Michael, maayos ang kumot at tahimik ang paligid. Ngunit nang i-play ni Michelle ang huling ilang segundo bago nawala ang signal at ang unang ilang segundo nang bumalik ito, napansin niya ang isang nakakakilabot na detalye. Bago ang blackout, ang kaliwang kamay ni Michael ay nakapatong sa kaniyang tiyan. Ang mga daliri ay tuwid. Ngunit nang bumalik ang signal pagkatapos ng 1 oras, ang kamay na yon ay nakalaylay na sa gilid ng kama at ang mga daliri ay bahagyang nakatikom na tila ba katatapos lang humawak ng isang baso. Hindi ito maaring maging reflex lang. Bulong ni Michelle sa gitna ng kadiliman ng kaniyang silid. May gumagamit ng signal jammer. 1 oras silang nagpakasasa sa loob ng kwartong yon habang bulag ang aking mga mata. Ang kaniyang puso ay napuno ng isang uri ng lamig na mas matindi pa sa sikat ng Tagaytay. Ang kaniyang asawa ang lalaking pinakasalan niya at ipinangako ang kaniyang buhay ay isang propesyonal na aktor sa sarili nilang trahedya. Kinabukasan habang nag-aalmusal, pinanood ni Michelle si Jennifer na masayang naglalagay ng palaman sa tinapay. Ang doktora ay tila walang kamuwang-muwang sa panganib na dumarating. "Jennifer Nam," tawag ni Michelle. Napatingin ang doktora. "Bakit, Michelle?" "May napansin kasi akong kakaiba sa signal ng wifi natin tuwing madaling araw. Tila ba may nanghihimasok o may gumagamit ng device na nakakasira sa koneksyon. Alam mo ba
kung may mga medikal na gamit si Michael na maaring magdulot nito. Bahagyang nabitawan ni Jennifer ang kaniyang kutsilyo na lumikha ng isang matunog na kalansing sa pinggan. Baka yung bagong ionizer na inilagay ko sa kwarto niya. Minsan ay naglalabas iyon ng mga frequency na nakakaapekto sa internet. Huwag mong alalahanin iyon, para iyon sa paghinga ni Michael. Ngumiti si Michelle ng napakatamis. Ganun ba? Salamat, Jennifer. Talagang iniisip mo ang ikabubuti ng asawa ko. Napakaswerte ko na ikaw ang doktor niya. Tumalikod si Michelle at dinala ang kanyang tasa ng kape sa bintana. Sa kanyang isip, nabubuo na ang susunod na hakbang. Ang signal jammer ay isang kumpirmasyon. Ang blackout na yon ang oras ng kanilang pagsasaya at doon niya itutuon ang kaniyang susunod na patibong. Kung gusto ninyong maglaro sa dilim, bulong niya sa kaniyang sarili habang nakatingin sa malawak na hardin, sisiguraduhin kong sa dilim din kayo malulunod. Hindi na sapat ang makita lamang sila. Kailangan niyang maramdaman nila ang takot na nararamdaman niya sa bawat gabi ng kaniyang pag-iisa. Ang kabanata ng kaniyang pagiging martir ay tapos na. Ngayon, ang kabanata ng kaniyang paghuhukom ang magsisimula. Hinarap ni Michelle ang kaniyang telepono at nag-set ng isang peking flight booking patungong Cebu. Ipapakita niya sa kanila na aalis siya. Bibigyan niya sila ng pagkakataong maging kampante. Dahil kapag ang mga daga ay nagsimula ng lumabas sa kanilang mga lungga, doon niya ibabagsak ang kaniyang bitag. Ang kasakiman ay walang hangganan, lalo na kung ang biktima ay inaakalang bulag at bingi sa katotohanan. Ito ang naramdaman ni Michelle habang pinapanood niya si Jennifer na masusing nag-aayos ng kaniyang buhok sa harap ng salamin sa sala. Ang doktora na dati ay simple lamang manamit ngayon ay balot na ng mga alahas na ginto at may bitbit na bag na ang halaga ay katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng 1 taon. Michelle, tawag ni Jennifer nang mapansin ang pagdating ng bida. Mabuti at narito ka na. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan tungkol sa bagong treatment ni Michael. Umupo si Michelle sa tapat niya, pinapanatili ang kaniyang mukha na tila walang kamuwang-muwang. Ano yon, Jennifer May? Problema ba sa kaniyang kondisyon? Wala naman, sa katunayan ay may magandang balita. Nakangiting sagot ng doktora, ngunit ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan. May isang bagong teknolohiya mula sa Germany, isang uri ng stem cell therapy na kayang gisingin ang mga natutulog na selula sa utak. Napakamahal nito, aabot sa 5 milyong piso, pero ito na ang pinakamalaking pagkakataon ni Michael na magising. Sa loob ng kaniyang isip, gustong matawa ni Michelle. 5 milyong piso para gisingin ang isang lalaking tuwing madaling araw ay naglalakad at naninigarilyo. Ang kapal ng mukha ni Jennifer ay tila mas makapal pa sa mga medikal na librong pinag-aralan nito. 5 milyon ka, kunwari, ay nagulat si Michelle. Napakalaking halaga niyan, Jennifer. Lalo na't marami tayong binabayarang utang sa kumpanya ngayon. Dito na sumingit si Consuelo na kanina pa pala nakikinig sa gilid. Utang. Anong utang ang sinasabi mo? Ang dami-daming pera ng kumpanya ni Michael. Huwag mong sabihing tinitipid mo ang buhay ng anak ko. Michelle, baka nakakalimutan mo na kung sino ang nagbigay sa iyo ng posisyon mo ngayon. Hindi sa ganoon, Mama. Mahinahong sagot ni Michelle. Gusto ko lang siguraduhin na ang perang ilalabas natin ay mapupunta talaga sa paggaling niya. Napansin ni Michelle na habang nagsasalita si Jennifer tungkol sa teknolohiya mula sa Germany, dahan-dahan nitong hinahaplos ang kaniyang tiyan. Ang kaniyang maluwag na blouse ay hindi sapat upang itago ang bahagyang umbok sa kaniyang puson. Ang kaniyang paraan ng pag-upo ay tila maingat at ang kaniyang kutis ay may kakaibang kinang na tila ba may dinadalang buhay sa loob. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Michelle. Ang perang hiling ni Jennifer ay hindi para sa gamot.
Ito ay para sa kinabukasan ng batang nasa sinapupunan nito ang anak ni Michael. Jennifer, tawag ni Michelle, ang kanyang tinig ay naging malamig. Tila tumataba ka yata. O baka naman, may magandang balita kang itinatago sa amin. Biglang namutla si Jennifer. Ang kanyang kamay ay mabilis na lumayo sa kanyang tiyan. Napasarap lang ang pagkain ko nitong mga nakaraang linggo. Stress eating, alam mo na, dahil sa pag-aalaga kay Michael. Ganun ba? Akala ko pa naman ay magiging tita na ako. Sabi ni Michelle na may kasamang matalas na ngiti. Anyway, tungkol sa 5 milyon pag-iisipan ko muna. Pero sa ngayon, may kailangan akong asikasuhin. May emergency meeting sa Cebu bukas at kailangan kong lumipad doon para ayusin ang problema sa ating mga lupain. Nagliwanag ang mukha ni na Consuelo at Jennifer. Ang kaisipang mawawala si Michelle sa loob ng ilang araw ay tila isang regalong galing sa langit para sa kanila. Ilang araw ka roon? Tanong ni Consuelo, pilit na itinatago ang katuwaan. Baka 1 linggo, depende sa takbo ng negosasyon. Sagot ni Michelle. Kaya Jennifer, iniiwan ko sa iyo ang buong tiwala ko para bantayan si Michael. Huwag mo siyang pababayaan. Makakaasa ka, Michelle. Sagot ni Jennifer na ngayon ay masigla na muli. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Bago umalis si Michelle sa sala, kumuha siya ng isang baso ng mainit na tsa. Habang naglalakad siya sa tabi ni Jennifer, kunwari ay natisod siya sa gilid ng carpet. Ang mainit na tsa ay tumapon ng direkta sa kamay at sa mamahaling bag ni Jennifer. Isang matinis na sigaw ang lumabas sa bibig ni Jennifer. Ari, ang init ang bag ko. Ay Diyos ko, pasensya na Jennifer. Napakalamlampas ko talaga. Sabi ni Michelle, habang mabilis na pinupunasan ang kamay ni Jennifer ng isang tissue, ngunit sinadya niyang diinan ang bahaging napasuhan. Nasaktan ka ba? Pasensya na talaga, tila nahilo lang ako ng bahagya. Mag-ingat ka nga. Singal ni Jennifer na sandaling nakalimutan ang kaniyang pagpapanggap na mabait na doktor. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tiningnan siya ni Michelle ng diretso. Pasensya na. Minsan kasi kapag ang isang bagay ay masyadong mainit, kailangan mo talagang bitawan para hindi ka masunog ng husto, di ba? Natahimik ang buong sala. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Alam ni Jennifer na may kakaiba sa kilos ni Michelle, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Umalis si Michelle at nagtungo sa kanyang kwarto para mag-impake. Ngunit sa halip ng mga damit para sa Cebu, ang inilagay niya sa kanyang maleta ay mga kagamitang pang-espiya, isang makapal na jacket na itim at isang binocular. Hindi siya pupunta sa Cebu. Magtatago siya sa isang maliit na paupahang kwarto sa kabilang kalsada kung saan meron siyang malinaw na tanawin sa bintana ng silid ni Michael. Bago siya lumabas ng mansyon bitbit ang kanyang maleta, dumaan muna siya sa kwarto ni Michael. Yumuko siya at bumulong sa tenga nito, sapat na malakas, para marinig ng mga mikroponong itinago niya sa paligid. Aalis na ako, Michael. Magpakabait ka rito habang wala ako. At huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong magigising ka na talaga mula sa iyong mahabang panaginip. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng Adam's apple ni Michael. Ang kanyang asawa ay natatakot at iyon ang simula ng kanyang tagumpay. Lumabas si Michelle. Sa pintuan ng mansyon naririnig ang tunog ng kanyang takong na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang bagyo sa Tagaytay ay nagsisimula na ring magparamdam. Ang mga dahon ng puno ng mahogany ay humahampas sa hangin, nagbabadya ng isang madilim at magulong gabi. 5:00 ng hapon nang sumakay si Michelle sa isang taxi sa harap ng kanilang mansyon. Bit-bit ang kanyang maleta, tumanaw siya sa bintana at nakita ang kaway ng katuwaan ni na Consuelo at Dr. Jennifer. Sa kanilang mga mata ang balakid ay pansamantalang nawala. Ngunit hindi nila alam ang taxi na sinasakyan ni Michelle ay umikot lamang sa dulo ng kalsada patungo sa isang maliit na supermarket
na 2 kilometro lamang ang layo. Pagbaba niya roon, iniwan niya ang kanyang maleta sa isang locker at nagpalit ng suot. Isang itim na jacket na may hood at komportableng sapatos ang kanyang ginamit. Hinintay niyang ganap na lumubog ang araw at bumuhos ang malakas na ulan ng Tagaytay bago siya bumalik sa sarili niyang bakuran sa pamamagitan ng paglalakad. Ang dilim ay naging kaniyang kakampi. Sa ilalim ng dagundong ng kulog at hagupit ng ulan, dumaan si Michelle sa likod ng complex sa bahaging puno ng matatayog na damo at mga puno ng mahogany. Basang-basa ang kaniyang buong katawan at ang kaniyang mga daliri ay nanginginig sa lamig. Ngunit ang apoy ng galit sa kaniyang puso ay sapat na upang panatilihin siyang gising. Gumapang siya patungo sa ilalim ng malaking puno ng bougainvillea na nakadikit sa pader ng balkonahe ng kanilang kwarto sa ikalawang palapag. Ang mga tinik nito ay tumutusok sa kaniyang balat, lumilikha ng mga gasgas na humahapdi sa bawat kilos niya, ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang kaniyang lakas, dahan-dahan siyang umakyat sa mga sanga hanggang sa maabot niya ang pasamano ng balkonahe. Sumilip siya sa maliit na siwang ng makapal na kurtina at doon ang kaniyang mundo ay tuluyang gumuho bagaman handa na siya sa kaniyang makikita. Ang ventilator na dati ay maingay ay nakapatay. Ang kama na 6 na taong naging saksi sa kaniyang pag-aalaga ay walang laman. Sa halip nakita niya si Michael, ang kaniyang asawang paralitiko na nakatayo sa gitna ng silid, nag-uunat ng kaniyang mga braso nang may kalakasan na tila ba isang atletang katatapos lang mag-ehersisyo. Suot ni Michael ang isang mamahaling robe na gawa sa seda. Ang kulay nito ay itim na kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid. Wala ni kaunting bakas ng panghihina sa kaniyang katawan. Ang kaniyang mga binti na inaakala ni Michelle na nanunuyo na dahil sa 6 na taong hindi paglakad ay matikas at puno ng kalamnan. Humawak siya ng isang baso ng alak, inalog ito ng bahagya at ininom nang may malawak na ngiti sa kaniyang mga labi. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Jennifer. Wala na ang kanyang puting coat na pangdoktor. Nakasuot na siya ng isang manipis at mapang-akit na nightgown na kulay pula. Lumapit siya kay Michael mula sa likuran at niyakap ito nang mahigpit isinasandal ang kaniyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa wakas, wala na ang asawa mong pakialamero, sabi ni Jennifer habang ang kaniyang tinig ay puno ng lambing na may halong pangungutya. Muntik na akong mabaliw sa pag-arte sa harap niya kanina. Akala ko talaga ay nahalata niya ang tiyan ko. Tumawa ng malakas si Michael, isang tunog na tila ba sumasaksak sa puso ni Michelle. Huwag kang mag-alala, Sinta. Masyadong tanga ang babaeng iyon. 6 na taon ko na siyang pinapaikot sa aking mga daliri. Akala niya ay bayani siya dahil sa pag-aalaga sa akin, pero ang totoo, pinapataba ko lang ang aking mga bulsa gamit ang kaniyang pinaghirapan. Hinarap ni Michael ang doktora at hinaplos ang bahagyang nakaumbok na tiyan nito. Kumusta ang anak natin? Pasensya na at kailangan nating magtiis sa maliit na kwartong ito tuwing umaga. Ayos lang kami, Michael, pero pagod na ako. Sagot ni Jennifer habang humihilig sa dibdib ng lalaki. Kailan mo ba tatapusin ang sarswelang ito? Gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang gastusin ang perang itinago natin mula sa kumpanya niya nang hindi natatakot na mahuli. Uminom muli si Michael ng alak bago sumagot. Kaunti na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma niya para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan mo bilang bayad sa medikal, wala na siyang magagawa. Hahayaan ko siyang umiyak hanggang sa mawalan siya ng luha habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman sa ibang bansa. Sa labas ng balkonahe ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa baha ng sakit na nararamdaman ni Michelle. Ang kaniyang mga daliri na nakakapit sa pasamano ay namumuti na sa tindi ng kaniyang pagkakahawak.
Ang mga tinik ng bougainvillea ay baon na sa kaniyang balat at ang dugo ay humahalo sa tubig ulan ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng puot na tila lalamon sa kaniyang buong pagkatao. 6 na taon. 6 na taon siyang hindi natulog nang maayos nagtitipid para sa mga swero at gamot na akala niya ay nagliligtas sa kaniyang asawa. 6 na taon siyang tinalikuran ng kaniyang sariling pamilya at mga pangarap para lamang maging isang tapat na asawa sa isang bangkay. Ngunit ang bangkay na yon ay mas malakas pa sa kanya at mas masama pa sa kanyang pinakamasamang panaginip. Biglang tumayo si Michael ng tuwid at lumakad patungo sa malaking cabinet na nakadikit sa dingding, ang tinatawag na built-in cabinet, kung saan nakasabit ang kanyang mga mamahaling suit na hindi na niya naisuot simula ng aksidente. "Halika rito, Jennifer," tawag ni Michael. "Gusto ko munang magpahinga ng maayos sa kabilang bahay. Nakakasawa ang amoy ng antiseptiko sa kwartong ito." Napataas ang kilay ni Michelle. Kabilang bahay, ang kanilang mansyon ay isang detached villa. Walang kadikit na ibang bahay maliban sa isang cluster house sa likuran na matagal ng bakante at nakasulat na "For lease." Pinanood ni Michelle kung paano ipinasok ni Michael ang kaniyang kamay sa ilalim ng ikalawang layer ng rack ng cabinet. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng mekanismo ang narinig kasunod ang tunog ng motor na dahan-dahang gumagalaw. Ang buong likurang bahagi ng cabinet ay dahan-dahang umusod sa gilid na naglantad ng isang lihim na pinto na saktong kasya ang 2 tao. Sa likod ng pintong iyon ay hindi pader na semento kundi isang maayos na pasilyo na may malambot na carpet at maliwanag na mga ilaw. "Tara na," sabi ni Michael habang inaalalayan si Jennifer. "Gusto kong maligo sa malaking bathtub doon at uminom ng mas masarap na alak." Pumasok ang 2 sa lihim na lagusan at ang pinto ay dahan-dahang sumara. Ibinalik ang cabinet sa kaniyang dating anyo. Ang silid ay muling naging tahimik at mukhang normal, tila walang nangyaring kataksilan. Naiwang nakatayo si Michelle sa balkonahe, nanginginig sa matinding galit at panginginig ng katawan dahil sa lamig. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Ang bakanting bahay sa likuran, iyon ang kanilang tunay na pugad. Doon sila namumuhay ng marangya habang siya ay nagpapakapagod sa trabaho. Ang pinto sa likod ng cabinet, ang kanilang tulay patungo sa kaligayahan, habang ang kama ni Michael ay ang entablado ng kanilang panloloko. Dahan-dahang bumaba si Michelle mula sa puno. Sa bawat hakbang niya pababa, ang kanyang mga luha ay tuluyang natuyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig at pag-asa, ngayon ay tila 2 uling na nagbabaga sa dilim. Hindi niya kailangang sumugod ngayon. Hindi niya kailangang magwala. Ang isang mahusay na mangangaso ay marunong maghintay hanggang sa ang biktima ay tuluyang makapasok sa gitna ng bitag. Naglakad siya palayo sa mansyon, binabagtas ang madilim na kalsada ng Tagaytay habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kaniyang dinadaanan. Sa kaniyang isip, isang plano ang nabuo. Isang planong hindi lamang kukuha sa kanilang yaman, kundi kukuha sa kaniyang katarungan sa pinakamasakit na paraan. Michael, Jennifer, Mama Consuelo. Bulong niya sa hangin habang ang ulan ay humahampas sa kaniyang mukha. Magpakasaya na kayo ngayong gabi. Dahil bukas ang buhay ninyo ay magiging isang buhay na impyerno na hinding-hindi ninyo magagawang takasan. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok na sa kaibuturan ng mga buto ni Michelle, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nag-aalab. Matapos ang kanyang nakakapanghilakbot na pagtuklas sa balkonahe, hindi muna siya bumalik sa kanyang tinutuluyang hotel. Sa halip na natili siya sa madilim na sulok ng hardin, naghihintay na muling magliwanag ang silid ni Michael bilang hudyat na bumalik na ang mga taksil mula sa kabilang bahay. Lumipas ang 2 oras. Sa ganap na 2:00 ng madaling araw,
Muling bumukas ang ilaw sa silid. Nakita ni Michelle ang anino ni Michael na dumaan sa bintana. Muling humiga sa kama at inayos ang kanyang sarili sa posisyon ng isang taong walang malay. Maya-maya pa lumabas si Jennifer mula sa silid, bitbit ang kanyang gamit at dahan-dahang isinara ang pinto. Naghintay pa si Michelle ng 30 minuto hanggang sa masigurong mahimbing na ang tulog ng lahat sa loob ng mansyon. Gamit ang kaniyang sariling susi, pumasok siya sa pintuan sa likod ng kusina. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang mahinang ugong ng refrigerator ang maririnig. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa kailaliman ng impyerno. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Michael, huminto siya sandali. Hawak niya ang kanyang dibdib, pinapakalma ang kanyang puso na tila gustong kumawala sa tindi ng kaba at galit. Pumasok siya. Ang amoy ng antiseptiko ay tila mas nakakasuka na ngayon dahil alam niyang isa lamang itong pabango ng panlilinlang. Tiningnan niya si Michael na nakahiga ng tuwid ang mga mata, ay nakapikit ng mahigpit, at ang paghinga ay mabagal at kontrolado. Kung hindi niya nakita ang kaniyang asawa na naglalakad kanina, iisipin pa rin niya na ito ay isang kawawang biktima ng tadhana. Ang kanyang galing sa pag-arte ay sapat na upang malinlang kahit ang pinakamatalinong tao. Lumapit si Michelle sa malaking built-in cabinet. Sa kanyang isip, inulit niya ang bawat galaw ni Michael na nakita niya mula sa balkonahe. Ipinasok niya ang kaniyang nanginginig na kamay sa ilalim ng ikalawang rack ng kahoy. Kinapa niya ang isang maliit na bukol, isang switch na nakatago sa likod ng ukit ng kahoy. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng mekanismo ang narinig sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang gumalaw ang likurang bahagi ng cabinet, bumukas ang isang pinto na tila ba isang lagusan patungo sa kabilang mundo. Hindi nagatubili si Michelle. Pumasok siya sa madilim na lagusan. Ang hangin sa loob ay hindi amoy antiseptiko. Sa halip amoy ito ng mamahaling pabango alak at sariwang hangin galing sa aircon. Paglampas niya sa maikling pasilyo, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid na punong-puno ng karangyaan. Ito ang loob ng cluster house sa likuran. Ang bahay na akala ni Michelle ay bakante ay isa palang palasyo ng kataksilan. Mayroong malaking sofa na gawa sa balat ng hayop, isang minibar na punong-puno ng mga imported na alak at isang malaking telebisyon. Sa dingding ay nakasabit ang mga painting na ang halaga ay aabot sa milyon-milyon. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang mesa sa sulok. Naroon ang mga tumpok ng mga dokumento at isang laptop. Sa tabi nito ay isang brangkas na bahagyang nakabukas. Dahan-dahang lumapit si Michelle at binuksan ang isa sa mga folder. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang mga nakasulat. Ang Medical Charity Foundation na itinayo niya para sa mga pasyenteng may sakit sa utak na pinamamahalaan ni Jennifer ay isa palang malaking front para sa paglalaban ng pera. Nakita niya ang mga resibo ng mga kagamitang medikal na binabayaran niya buwan-buwan sa halagang 500,000 piso, ngunit ang totoong halaga ay 10,000 lamang. Ang sobra ay direktang pumupunta sa isang lihim na account sa pangalan ni Jennifer at Michael. 50 bilyong piso, bulong ni Michelle habang tinitingnan ang kabuuang halaga na nakulimbat sa kaniya sa loob ng 6 na taon. 50 bilyon para sa kalingaan ng asawa ko, pero ginamit ninyo para sa inyong sariling luho. Nakita rin niya ang mga dokumento tungkol sa ari-arian sa Chikupa. Plano nilang ilipat ang lahat ng lupain ni Michelle sa pangalan ni Jennifer sa susunod na buwan gamit ang isang pekeng kasulatan ng benta na kunwari ay pinirmahan ni Michael bago ito na aksidente. Sila ay hindi lamang mga manloloko, sila ay mga magnanakaw na walang kaluluwa. Habang naghahanap pa ng ibang ebidensya, may narinig si Michelle na tunog ng mga yabag mula sa itaas na bahagi ng cluster house.
Isang mahinang tawa ng babae at ang mababang boses ng lalaki. Sige na Michael, bumalik ka na doon. Baka magising si Nanay Consuelo at hanapin ka. Wika ni Jennifer. Mabilis na ibinalik ni Michelle ang lahat sa ayos. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng larawan ang bawat pahina ng mga dokumento at ang loob ng marangyang bahay. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa lagusan, isinara ang lihim na pinto ng cabinet at lumabas ng silid ni Michael bago pa man may makakita sa kanya. Nang makalabas siya sa mansyon, sumandal si Michelle sa pader ng bakod. Ang kaniyang mga binti ay tila naging halaya sa tindi ng kaba at panginginig. Ang bawat hininga niya ay puno ng puot. Ang kaniyang mga kaaway ay hindi lamang simpleng mga taksil, sila ay isang organisadong grupo ng mga kriminal na ang biktima ay ang kaniyang pag-ibig. Gusto ninyo ng pera? Bulong ni Michelle habang tumitingin sa itaas ng mansyon. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng perang gusto ninyo, pero kasama nito, ibibigay ko rin sa inyo ang inyong sariling libingan. Bumalik siya sa kanyang tinutuluyang hotel bago magliwanag ang araw. Doon, tinawagan niya si Enzo, isang matalinong Thames na kakilala niya sa negosyo. Enzo, kailangan ko ang serbisyo mo, sabi ni Michelle nang sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Kailangan kong mag-set up ng isang pekeng kumpanya ng pautang at kailangan ko ng mga dokumentong magpapakita na ang mansyon ko at ang lahat ng ari-arian ko ay nakasangla na dahil sa malaking utang. Anong binabalak mo, Michelle? Tanong ni Enzo sa isang seryosong tono. Gagawa ako ng isang sarswelang mas malaki kaysa sa ginagawa nila, sagot ni Michelle. Gagawin kong isang malaking bitag ang mansyong yon. Gusto kong makita kung gaano katapat si Michael at Jennifer kapag nalaman nilang ang sapi pera nila ay wala ng gatas na maibibigay. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin si Michelle sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at umiiyak na asawa. Ang kanyang mga mata ay tila naging kristal malamig matigas at handang mabasag ang sino mang haharang sa kanyang dinadaanan. Ang laban ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan para sa 6 na taong ninakaw sa kanya. Ito ay tungkol sa bawat gabi na inilaan niya sa pagdarasal para sa isang lalaking ang tanging ginagawa ay ang pagtawanan siya sa kabilang panig ng dingding. Pagkalipas ng 3 araw ng kaniyang pekeng paglalakbay sa Cebu, bumalik si Michelle sa mansyon sa Tagaytay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang maayos at matikas na babaeng umalis. Sinadya niyang maging gusot ang kaniyang suot, bahagyang magulo ang buhok at maglagay ng makeup na magpapamukha sa kanya na tila hindi nakatulog ng ilang gabi. Sinalubong siya ni Gloria sa pinto, ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa makapagsalita si Gloria, hinarang na sila ni Consuelo at Dr. Jennifer na naglalakad pababa ang hagdan, tila ba naghihintay ng balita tungkol sa perang inaasahan nila. O bakit ganyan ang hitsura mo? Michelle, nakuha mo na ba ang bayad sa lupain sa Cebu? Bungad ni Consuelo na hindi man lang nagtanong kung kumusta ang kaniyang biyahe. Napaupo si Michelle sa sofa, tinakpan ang kaniyang mukha ng kaniyang mga kamay at nagsimulang humikbi isang acting na kayang tapatan ang pagpapanggap ni Michael. Mama, Jennifer, tapos na ang lahat. Bagsak na ang kumpanya. Tila tumigil ang mundo para sa dalawang babae. Namutla si Jennifer habang si Consuelo ay halos mabitawan ang hawak niyang pamayipay. Anong sinasabi mong bagsak? Singhal ni Consuelo. Imposible iyon. Ang laki ng kinikita ng kumpanya ni Michael. Nalin lang tayo ng mga kasosyo natin, Mama. Iyak ni Michelle. May malaking butas sa accounting na hindi ko napansin. Ngayon kinasuhan tayo ng estafa at ang lahat ng ari-arian natin ay nakatakdang kumpiskahin ng bangko. Wala na tayong pera. Baon tayo sa utang na umaabot sa 100 milyong piso.
Napahawak si Jennifer sa kaniyang tiyan. Paano ang paggamot kay Michael? Paano ang mga swero at gamot na kailangan niya? Tumingala si Michelle, ang kaniyang mga mata ay puno ng pekeng desperasyon. Iyon nga ang masakit, Jennifer. Wala na tayong pambili ng imported na gamot. Mula ngayon, kailangan nating gumamit ng mga lokal at murang gamot. At kailangan nating bawasan ang pagkain sa bahay na ito. Baka kailangan na nating ibenta ang mansyong ito at lumipat sa isang maliit na apartment. Nagkatinginan si Consuelo at Jennifer. Ang takot sa kanilang mga mata ay musika sa pandinig ni Michelle, ngunit hindi pa siya tapos. Gusto kong ako ang magpakain kay Michael ngayon, sabi ni Michelle habang tumatayo. Gusto kong ipadama sa kanya na kahit mahirap na tayo, hindi ko siya iiwan. Pumunta si Michelle sa kusina at nagluto ng lugaw. Ngunit hindi ito ang espesyal na nalugaw na may manok at luya. Ito ay malabnaw na kanin na may kaunting asin lamang. Higit sa lahat, hinayaan niyang kumukulo pa ang lugaw nang dalhin niya ito sa silid ni Michael. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na naman ang asawa sa kaniyang pamilyar na posisyon. Umupo si Michelle sa tabi nito, ang mangkok ng lugaw ay naglalabas pa ng makapal na usok sa tindi ng init. Michael, asawa ko, bulong ni Michelle sa isang malambing ngunit nakakangilong tono. Pasensya na at ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon. Wala na tayong pera. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan kahit kailanganin kong magbenta ng sariling laman. Kumuha si Michelle ng isang punong kutsara ng kumukulong lugaw. Hindi niya ito hinipan. Sa halip, dahan-dahan niyang itinapat ang kutsara sa labi ni Michael. Kain na, mahal ko. Mainit pa ito, masarap sa pakiramdam. Dahil sa kanyang instinct bilang tao, naramdaman ni Michael ang matinding init na papalapit sa kanyang bibig. Nakita ni Michelle kung paano bahagyang nanginig ang mga pilik mata nito. Ang kanyang mga labi ay pilit na nananatiling sarado, ngunit nang idikit ni Michelle ang kutsara sa kanyang balat, hindi napigilan ni Michael ang bahagyang pag-atras ng kanyang ulo. "Oh Michael, mukhang gumagalaw ka. Masaya ka ba? Na narito na ako," sabi ni Michelle habang mas lalo pang idiniin ang mainit na kutsara sa labi ng asawa. Isang mahinang ungol ang lumabas sa lalamunan ni Michael. Ang kanyang muka ay namumula na sa tindi ng pagpigil sa sakit. Ang init ng lugaw ay sapat na upang mapaso ang balat ng isang normal na tao, ngunit dahil sa kaniyang koma, kailangan niyang tiisin ang bawat segundo ng pasakit. Ipinasok ni Michelle ang lugaw sa bibig ni Michael. Nakita niya kung paano lumabas ang ugat sa leeg ng kaniyang asawa habang pinipilit nitong lunukin ang kumukulong pagkain nang hindi sumisigaw. Ang luha ng totoong sakit ay dahan-dahang lumabas sa gilid ng mga mata ni Michael. "Naiiyak ka ba, mahal ko? Naantig ka ba sa pag-aalaga ko?" bulong ni Michelle habang pinupunasan ang labi nito ng isang magaspang na tela na lalong nagpadama ng hapdi sa napasong balat. "Huwag kang mag-alala. Bukas mas marami pa tayong pagsasaluhan. Marami pa tayong pagdaraanan na mas matindi pa rito." Sa labas ng silid, narinig ni Michelle ang mabilis na paglalakad ni Jennifer. Alam niyang naghahanap na ang doktora ng paraan upang makatakas sa lumulubog na barko. Paglabas ni Michelle, sadyang iniwan niyang bukas ang kanyang opisina at ang mga pekeng dokumento ng utang na 100 milyon ay nakakalat sa mesa. Alam niyang papasok doon si Jennifer o si Consuelo upang mag-usisa at hindi siya nagkamali. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ni Jennifer na pumasok sa opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Michelle ang isang matinding kalabog mula sa kusina. Si Consuelo yon nagwawala dahil sa nalaman. 100 milyon, sigaw ni Consuelo. "Michelle, ano itong nababasa ko? Bakit nakasangla pati ang mga alahas na ibinigay sa akin ni Michael?" Lumabas si Michelle mula sa dilim, ang kanyang mukha ay blangko. "Kailangan nating bayaran ang mga tauhan sa kumpanya, Mama. Kung hindi, makukulong tayong lahat."
Pati ang cluster house sa likod, baka makuha na rin ng bangko anumang oras. Nang marinig ang cluster house, halos himatayin si Consuelo. Doon nakatago ang lahat ng kanilang luho. Hindi maaari. Bulong ni Jennifer, nakabababa lang mula sa opisina, ang kanyang muka ay puno ng takot. Kailangan nating gumawa ng paraan. Mayroon akong naisip, sabi ni Michelle habang tinitingnan ang dalawa. May isang paraan para maisalba natin ang ilang ari-arian, pero kailangan ko ng tulong ninyo at kailangan ko ang tiwala ninyo. Isang madilim na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Michelle nang makita niyang tila mga gutom na isda na kumagat sa pain ang kaniyang mga kaaway. Ang palasyo ay nagsisimula na ngang gumuho at sisiguraduhin niyang walang sino man sa kanila ang makakalabas ng buhay ang kanilang dangal. Ang gabi ay tila bumabalot sa mansyon nang may kasamang kakaibang katahimikan. Sa loob ng silid ni Michael, ang hangin ay naging mas mabigat dahil sa presensya ng 3 taong may kani-kaniyang lihim na hangarin. Si Jennifer ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang kaniyang tingin sa pintuan habang si Consuelo naman ay panay ang haplos sa kaniyang mga mamahaling singsing na tila ba natatakot na baka ito na ang huling gabi na suot niya ang mga ito. Michelle, sigurado ka ba rito? Tanong ni Consuelo, ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at kasakiman. Sabi ni Jennifer, ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo maging palaboy sa kalsada. Tumango si Michelle, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Wala na tayong ibang mapagpipilian, Mama. Ang mga naniningil ng utang ay nasa labas na ng ating kumpanya. Kung hindi natin maililipat ang mga lupain sa Chikupa sa pangalan ni Jennifer bilang bayad sa kanyang serbisyo, kukunin lang yon ng bangko at wala tayong makukuha kahit 5. Eksaktong 9:09 ng gabi nang dumating ang isang lalaking naka-Amerikana. Ipinakilala siya ni Jennifer bilang si Attorney Agus, isang abogadong eksperto raw sa mga ganitong usapin. Sa katotohanan, ang lalaking ito ay bahagi ng planong binuo ni Michelle, kasama si Enzo, isang bihasang aktor na marunong magpanggap na tuso at madulas. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati ni Attorney Agus sa isang malamig at profesional na tono. Dala ko na ang mga dokumento, isang power of attorney na nagbibigay ng karapatan kay Dr. Jennifer na pamahalaan at ibenta ang mga ari-arian ni Michael para sa kaniyang medikal na pangangailangan. Nagliwanag ang mga mata ni Jennifer. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa kaniyang isip, hawak na niya ang 60 milyong piso na halaga ng lupa at pagkatapos nito, iiwan na niya ang bangkay ni Michael at ang matandang si Consuelo upang magpakasasa sa ibang bansa. Inilabas ng abogado ang mga papel at inilatag ito sa mesa sa tabi ng kama ni Michael. Ang kumpol ng mga dokumento ay makapal at puno ng mga teknikal na salita. Dahil hindi makapagsalita at makapirma, si Michael gagamit tayo ng thumb mark, paliwanag ni Attorney Agus. Kailangan nating gawin ito ng mabilis bago pa magbago ang isip ng mga creditors. Lumapit si Michelle sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Michael, ang kamay na dati ay nagbigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagbibigay lamang ng matinding pandidiri. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Michael. Alam niyang naririnig ng kaniyang asawa ang bawat salitang binibitawan nila. Alam niyang takot na takot ito, ngunit kailangan nitong manatiling tahimik para sa kaniyang sariling kaligtasan. Michael, mahal ko. Bulong ni Michelle, sa tenga ng asawa ang kaniyang boses ay tila isang anghel, ngunit may talim ng isang demonyo. Gawin mo ito para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Huwag kang mag-alala, ligtas na tayo kapag natapos ito. Habang abala sina Jennifer at Consuelo sa pagbabasa ng unang pahina ng dokumento, mabilis at maingat na pinalitan ni Michelle ang huling pahina ng kasulatan. Ang dokumentong nakahanda para sa thumbmark ni Michael ay hindi isang power of attorney.
Ito ay isang admission of embezzlement and debt assignment. Isang pag-amin na si Michael mismo ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya at inaamin niya ang lahat ng utang na 100 milyong piso bilang kaniyang personal na pananagutan. Sige na, attorney, sabi ni Michelle habang kinukuha ang inkpad. Hinawakan ni Jennifer ang kanang kamay ni Michael habang si Michelle naman ang humawak sa kaliwa. Dahan-dahang idiniin ni Jennifer ang hinlalaki ni Michael sa pulang tinta. Pagkatapos sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat, idiniin nila ang daliri ni Michael sa ibabaw ng kaniyang pangalan sa dokumento. Isang mahinang tunog ng paglapat ng papel ang narinig sa silid. Sa bawat bakas ng pulang tinta, tila ba idinidiin din ni Michelle ang kuko ng katarungan sa puso ng kaniyang asawa. Tapos na, deklara ni Attorney Agus habang mabilis na nililigpit ang mga papel. Aayusin ko na ang notarization nito. Bukas na bukas din ang ari-arian ay mapupunta na sa pangalan ni Dr. Jennifer. Nang makaalis ang abogado, hindi napigilan ni Jennifer ang mapangiti ng malawak. Niyakap pa niya si Consuelo na tila ba sila ay nagtagumpay sa isang malaking laban. Salamat, Michelle, sabi ni Jennifer na may halong pangungutya sa kaniyang tinig. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakalimutan kapag naibenta na ang lupa. Bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka muli. Salamat, Jennifer, sagot ni Michelle pilit na itinatago ang kanyang katuwaan. Napakabuti mo talagang kaibigan at doktor. Sa gabing iyon lumabas si Jennifer at Consuelo upang magdiwang ng palihim sa kusina. May dala silang bote ng alak na itinago nila sa cluster house. Naiwan si Michelle sa loob ng silid ni Michael. Lumapit si Michelle sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang basang tissue at dahan-dahang pinunasan ang pulang tinta sa daliri ni Michael. Pinunasan niya ito ng madiin, tila ba gustong alisin pati ang balat ng asawa. Alam mo ba kung ano ang pinirmahan mo, Michael? Bulong ni Michelle, ang kaniyang boses ay naging malamig at puno ng puot. Hindi mo iniligtas ang yaman mo. Ibinigay mo lang sa akin ang ebidensyang kailangan ko para mabulok kayong lahat sa bilangguan. Ang pulang tintang ito ay hindi simbolo ng iyong kaligtasan. Ito ang iyong dugo na dahan-dahang dadaloy sa ilalim ng batas. Nakita ni Michelle kung paano lumabas ang pawis sa noo ni Michael. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila ba kapos sa hangin. Gusto nitong sumigaw, gusto nitong bumangon at saktan si Michelle, ngunit huli na ang lahat. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Lumabas si Michelle ng silid at tinawagan si Enzo. Handa na ang lahat. Bukas sa huling gabi ng kanilang selebrasyon, ibabagsak na natin ang langit sa kanilang mga ulo. Ang bagyo sa Tagaytay ay tila tumigil na, ngunit sa loob ng mansyon, isang mas malakas na dilubyo ang kasalukuyang namumuo. Ang bawat tawa ni na Jennifer at Consuelo mula sa kusina ay tila mga paanyaya para sa katarungang matagal nang naghihintay sa dilim. Ang gabi ay tila bumabalot sa Tagaytay ng isang malapot na katahimikan, ngunit sa loob ng mansyon ang hangin ay puno ng tensyon na tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Siniguro ni Michelle na ang kanyang tapat na katulong na si Gloria ay wala sa bahay. Binigyan niya ito ng maagang bakasyon upang bisitahin ang pamilya sa probinsya. Ayaw niyang madamay ang inosenteng matanda sa bagyong kaniyang pakakawalan. 11:00 na ng gabi. Mula sa kaniyang silid narinig ni Michelle ang mahinang pag-click ng pinto sa kabilang panig. Alam niyang si Michael iyon dahan-dahang bumabangon mula sa kaniyang entablado ng panloloko upang magtungo sa lihim na lagusan sa likod ng cabinet. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang mahinang tawanan ni na Michael at Jennifer mula sa kabilang bahay. Nagdiriwang ang mga ito sa pag-aakalang hawak na nila ang yaman ni Michelle. Dahan-dahang lumabas si Michelle sa kaniyang kwarto. Bitbit niya ang isang maliit na makina ng usok na ginagamit sa mga dulalan na kaniyang itinago sa imbakan ilang araw na ang nakalilipas.
Inilagay niya ito sa ilalim ng hagdan at sa gilid ng silid ni Michael. Naglabas din siya ng ilang lumang dyaryo at sinadya itong sunugin sa loob ng isang metal na balde upang lumikha ng tunay na amoy ng usok at sunog. Nang magsimulang kumalat ang makapal na puting usok sa pasilyo, sinimulan na ni Michelle ang kaniyang pinakamalaking pagganap. Sunog, sunog. Tulungan ninyo kami. Ang kaniyang matinis na sigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Hindi pa siya nakontento, pinindot niya ang main switch ng fire alarm ng mansyon. Isang matinis at nakabubulabog na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa at humihiwa sa pandama ng lahat. Mabilis na tumakbo si Michelle sa balkonahe at nagsisigaw sa mga kapitbahay. Ang asawa ko, si Michael, tulungan ninyo siya. Hindi siya makagalaw. Nasa loob siya ng silid. Dahil sa ingay ng alarm at sa makapal na usok na lumalabas sa mga bintana, mabilis na naglabasan ang mga kapitbahay. Sina Mang Salvador at ang kanyang anak na si Enzo ang Thames na tumulong kay Michelle ay mabilis na tumakbo patungo sa mansyon, bit-bit ang mga fire extinguisher. Ma'am Michelle, lumabas na kayo riyan. Kami na ang bahala sa loob. Sigaw ni Mang Salvador habang pilit na binubuksan ang pintuan sa harap. Hindi ang asawa ko. Baka mamatay siya sa loob. Iyak ni Michelle na ngayon ay may uling na sa muka at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang hitsura ay larawan ng isang desperadong asawa. Sa gitna ng kaguluhan ng usok ay nakapasok na rin sa lihim na lagusan patungo sa cluster house. Dahil sa takot na mamatay sa loob ng kanilang lihim na pugad at sa tindi ng tunog ng alarm, nawalan ng kontrol sina Michael at Jennifer. Hindi nila alam na ang sunog ay isang palabas lamang. Ang tanging nasa isip nila ay ang iligtas ang kanilang mga sarili. Biglang bumukas ang main door ng cluster house sa likuran, sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ng subdivision. At sa harap ng maraming saksi, 2 tao ang mabilis na nagtatakbong lumabas, hinihingal at puno ng takot. Tumigil ang mundo para sa lahat ng mga nakasaksi. Si Michael, ang lalaking pinaniniwalaan ng lahat na 6 na taon ng gulay at hindi makagalaw, ay tumatakbo ng mabilis habang hila-hila sa kamay si Dr. Jennifer. Pareho silang nakasuot ng couple silk pajamas, isang malinaw na simbolo ng kanilang relasyon. Ang tiyan ni Jennifer, na bahagyang nakaumbok, ay malinaw na nakita sa ilalim ng manipis na tela ng kaniyang pantulog. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa mga kapitbahay at sa mga gwardiya ng subdivision na kapakararating lang. Ang lahat ng teleponong nakataas para kunan ng sunog ay nakatutok na ngayon sa 2 figurang tila nakakita ng multo sa gitna ng kalsada. Michael. Isang malakas na bulong mula sa isang kapitbahay ang bumasag sa katahimikan. Hindi ba't lumpo ang lalaking iyan? Bakit siya nakakatakbo nang mas mabilis pa sa atin? Si Michael, na tila natauhan mula sa matinding takot sa apoy, ay biglang napatigil. Nakita niya ang kanyang sarili sa ilalim ng mga spotlight ng mga sasakyan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Sinubukan niyang itupi ang kanyang mga tuhod at bumagsak sa semento, balak sanang ituloy ang kanyang pagpapanggap na nanghihina, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang lumakad si Michelle patungo sa kanya. Ang makapal na usok sa kanyang likuran ay dahan-dahang nawawala, na naglalantad na wala naman talagang malaking sunog. Ang kaniyang mga mata ay tila 2 talim na kumikinang sa dilim. "Huwag mo nang ituloy ang pag-arte, Michael," malamig na sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat ng mga nakasaksi. "Nakita ka na ng lahat. Ang milagro ng iyong paggaling ay nangyari sa gitna ng isang pekeng sunog." Biglang lumapit si Jennifer, pilit na humahawak sa braso ni Michael. "Michelle, mali ang iniisip mo.
Isang himala ito dahil sa takot sa sunog, biglang nakagalaw si Michael reflex ito ng katawan. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tumagilid ang mukha ni Jennifer sa tindi ng lakas ng palad ni Michelle. Napahawak ang doktora sa kaniyang pisngi, ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha ng gulat at sakit. Himala uyam ni Michelle. Himala bang matatawag ang pagtakbo mula sa isang lihim na pinto sa likod ng cabinet patungo sa isang marangyang bahay na binili ninyo gamit ang pera ko? Himala bang matatawag ang pagbubuntis mo sa anak ng asawa ko habang ako ay nagpapakapagod magtrabaho para sa inyong dalawa? Nagbulungan ang mga kapitbahay. Lihim na pinto kabit. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot kina Michael at Jennifer. Enzo Mang Salvador, pakisuyong ipakita sa kanila ang himala sa loob ng kwarto. Utos ni Michelle. Pumasok ang ilang mga kalalakihan sa mansyon at pagkalipas ng ilang minuto, narinig ang kanilang mga sigaw ng gulat. Totoo nga may lagusan sa likod ng cabinet. Ang kabilang bahay ay konektado rito. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang sasakyan ng pulis, ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng isang mapanganib na anyo sa eksena. Lumabas ang mga opisyal at agad na pinalibutan ng kinalalagyan ni na Michael at Jennifer. Sir Michael, Dr. Jennifer, kailangan ninyong sumama sa amin para sa investigasyon ng estafa, falsification of documents at illegal diversion of funds. Pahayag ng isang pulis habang inilalabas ang mga posas. Nang marinig ang salitang posas, tuluyan nang nawala ang tikas ni Michael. Lumuhod siya. Sa harap ni Michelle, sinubukang hawakan ang mga paa nito. Michelle, patawarin mo ako. Mahal kita. Napilitan lang ako dahil kay Jennifer, siya ang may kasalanan ng lahat. Michael, sigaw ni Jennifer sa galit. Ikaw ang nagplano nito, ikaw ang nagsabing ayaw mo na sa asawa mong tuyot, kaya gusto mo akong makasama. Nagsimulang magsisihan ang dalawang taksil sa harap ng lahat. Ang dakilang pag-ibig na ipinagmamalaki nila sa likod ng pader ay gumuho sa isang saglit dahil sa takot sa rehas. Pinanood ni Michelle ang tagpong yon nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Ang bawat luha ni Michael ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin, walang halaga, walang bigat. Dalhin na sila. Utos ng hepe ng pulisya. Habang hinihila sila patungo sa sasakyan, tumingin si Michelle kay Jennifer. Ang stem cell therapy na sinasabi mo mula sa Germany, mukhang sa kulungan mo nakakailanganing gamitin yon, Jennifer. At ang anak mo, sana ay hindi niya mamana ang itim ng iyong kaluluwa. Nang makaalis ang mga sasakyan ng pulis at dahan-dahang magsiuwian ang mga kapitbahay, naiwan si Michelle sa gitna ng kalsada. Tiningnan niya ang kanyang mansyon. Ang usok ay wala na, ngunit ang amoy ng sunog na papel ay nananatili pa rin. Huminga siya ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang hangin ng Tagaytay ay hindi na amoy antiseptiko. Amoy na ito ng bagong umaga. Ang mansyon sa Tagaytay ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang nakabibinging katahimikan ng kasinungalingan. Ito ay ang katahimikan ng isang pahinang natapos na. Nakatayo si Michelle sa gitna ng sala, pinapanood ang mga tauhan ng bangko na naglalagay ng mga selyo sa mga gamit. Dahil sa dokumentong pinirmahan ni Michael ang pag-amin sa utang at maling paggamit ng pondo, ang lahat ng ari-arian ay kinuha upang bayaran ang mga pinsala sa kumpanya. Hindi na masakit para kay Michelle na makitang mawala ang mansyon. Para sa kanya ang bahay na ito ay hindi kailanman naging tahanan. Ito ay naging isang magarang bilangguan at entablado ng pagtataksil. Pagkalipas ng ilang buwan, naging mabilis ang takbo ng hustisya. Si Michael at Jennifer ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan. Dahil sa tindi ng galit ng publiko sa kanilang ginawang panloloko, walang naging puwang para sa kanila na makakuha ng anumang simpatiya.
Si Jennifer ay tuluyang natanggalan ng lisensya bilang doktor at ang kanyang pangarap na mamuhay sa yaman ay naglaho nang mabalitaang ang lahat ng perang itinago nila ay nawala rin sa isang maling investment sa cryptocurrency na sadyang inilatag ni Enzo bilang bahagi ng bitag. Ang masakit na biro ng tadhana ay tumama rin kay Consuelo dahil sa tindi ng shock sa pagkawala ng yaman at pagkakulong ng anak, dumanas ang matanda ng isang malalang stroke. Ngayon, siya naman ang nakahiga sa isang pampublikong ospital, hindi makapagsalita at hindi makagalaw. Isang malupit na karma para sa isang ina na naging sakim at mapang-api. Bago tuluyang lisanin ni Michelle ang Tagaytay, binisita niya si Michael sa bilangguan sa huling pagkakataon. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Michelle ang isang lalaking hindi na niya kilala. Ang dating makinis at gwapong mukha ni Michael ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang buhok ay manipis na at ang kanyang mga mata ay malalim na nakabaon sa kanyang bungo puno ng pagsisisi at takot. Nang makita niya si Michelle, mabilis niyang sinunggaban ng telepono sa kabilang panig ng salamin. Michelle, patawarin mo ako. Tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa niya ang kaniyang tinig ay nanginginig at basag. Si Jennifer, siya ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Michelle, mahal kita. Alam mo iyan. Hindi ba't 6 na taon mo akong inalagaan? Ipagpatuloy natin iyon. Magbabago ako. Tumingin si Michelle sa kanya nang may halong awa, ngunit hindi ang awa ng isang nagmamahal, kundi ang awa para sa isang ligaw na hayop. Michael, wag mo nang sayangin ang hininga mo sa pag-arte. Tapos na ang sarsuela. Alam mo ba kung bakit kita inalagaan sa loob ng 6 na taon? Napatigil si Michael naghihintay ng sagot. Paglabas niya ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at sariwang hangin. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na bayan sa Benguet, kung saan ang mga bundok ay palaging nababalot ng ulap at ang hangin ay amoy pine trees, isang maliit na tindahan ng mga bulaklak at kape ang nagbukas. Ang pangalan nito ay Bagong Umaga. Ang tindahan ay simple lang gawa sa kahoy at may malalaking bintana na hinahayaan ang liwanag ng araw na pumasok. Sa loob, makikita si Michelle na may suot na apron, masayang nag-aayos ng mga rosas at sunflower. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay muling kuminang hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kapayapaan. Kasama niya si Gloria, ang tapat niyang katulong na itinuring na niyang ina. Si Gloria ang kanyang katuwang sa pagpapatakbo ng tindahan. Ma'am Michelle, may dumating po na bagong order ng mga lavender. Masayang balita ni Gloria habang bitbit ang isang basket ng mga bulaklak. Salamat, Nanay Gloria. Ilagay mo na lang sa mesa. Sagot ni Michelle habang nakangiti. Isang hapon, habang nag-aayos si Michelle ng isang buket, isang lalaki ang pumasok sa tindahan. Siya ay isang arkitekto na kamakailan lang ay lumipat din sa bayan upang maghanap ng inspirasyon. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ni Michelle at hindi rin siya nagbibigay ng mga mabulaklak na salita. Ang tanging ginagawa niya ay maupo sa sulok uminom ng kape at panoorin si Michelle na gumagawa. Magandang hapon, Michelle. Bati ng lalaki sa kanya. Masyadong maganda ang mga bulaklak mo ngayon. Tila ba sumasalamin sa kaligayahan ng nag-aayos sa kanila? Ngumiti si Michelle, isang tunay at tapat na ngiti. Salamat. Dahil siguro ito sa sariwang hangin dito. Masarap mabuhay nang walang itinatagong lihim. Nang lumubog ang araw sa likod ng mga bundok, lumabas si Michelle sa balkonahe ng kaniyang maliit na bahay sa itaas ng tindahan. Tumingala siya sa mga bituin. Naalala niya ang bawat hapdi, bawat taga at bawat pagtataksil na kaniyang dinanas. Ngunit sa halip na puot ang naramdaman niya ay pasasalamat. Dahil sa bagyong yon, natutunan niyang maging matatag. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga mansyon o sa mga lihim na account sa bangko,
kundi sa isang pusong malaya at may kapayapaan. Ang amoy ng antiseptiko ay matagal nang naglaho na palitan na ito ng bango ng mga bulaklak at ng amoy ng bagong luto na kape. Si Michelle ay hindi na asawa ng isang bangkay. Siya ay isang babaeng muling nabuhay mula sa abo ng kanyang nakaraan, handang harapin ang bukas ng may ngiti at walang takot. Dahil sa bawat dulo, mayroon palaging bagong simula. At para kay Michelle, ang kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan, matapos ang gabi ng sunog sa Tagaytay, ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay hindi nakapasok sa loob ng masikip at mabahong visitation room ng piitan. Nakaupo si Michael sa likod ng rehas, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang pagdating ni Michelle. Sa loob ng 6 na buwang iyon, ang tanging nagpapanatili sa kaniyang katinuan ay ang isiping mayroon siyang anak ang sanggol sa sinapupunan ni Jennifer na kaniyang itinuturing na huling kayamanan. Bumukas ang bakal na pinto. Pumasok si Michelle, suot ang isang itim na damit na tila ba siya ay dadalo sa isang libing. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na hindi kayang tignan ni Michael ng matagal. Michelle, salamat at dumating ka. Bungad ni Michael, ang kanyang tinig ay paos at puno ng pagmamakaawa. Nakausap mo ba ang abogado? Sabi ni Jennifer, kailangan niya ng pambayad sa ospital para sa panganganak niya. Michelle, kahit para na lang sa bata. Anak ko iyon. Dugo at laman ko iyon. Hindi sumagot si Michelle. Sa halip inilapag niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Isang mahinang tunog ng pagbagsak ng papel ang narinig sa tahimik na silid. Ano ito? Tanong ni Michael, ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Buksan mo? Maikling sagot ni Michelle. Dahan-dahang binuksan ni Michael ang sobre. Sa loob ay may ilang pahina ng mga dokumentong medikal. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay tila gustong lumabas sa kinalalagyan nito. DNA prenatal test result. Bulong ni Michael. Probability of paternity, 0%. Tumingala si Michael kay Michelle, ang kaniyang buong mundo ay tila gumuho sa isang saglit. Anong ibig sabihin nito? Imposible. 1 taon kaming magkasama ni Jennifer sa cluster house. Ako lang ang lalaki sa buhay niya. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Michelle. Iyon ang akala mo, Michael. Pero nakalimutan mo na ba si Attorney Agus, ang lalaking nagpanggap na abogado mo, na sa katotohanan ay ang kumpare at dating kasintahan ni Jennifer sa kolehiyo? Ang bawat salita ni Michelle ay tila isang bala na tumatagos sa dibdib ni Michael. Habang nakahiga ka sa kama at nagpapanggap na gulay, tuwing umaga, hindi lang pera ang ninanakaw nila sa'yo. Patuloy ni Michelle, ang kaniyang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Si Agus ang palaging kasama ni Jennifer sa cluster house kapag nasa opisina ako. Si Jennifer ay hindi kailanman naging tapat sa'yo. Ginamit ka lang niya bilang bank account at proteksyon. Ang batang dinadala niya ay hindi sa'yo kundi sa lalaking tinulungan siyang pagnakawan ka. Isang matinding sigaw ng pagkadurog ang lumabas sa lalamunan ni Michael. Sinubukan niyang hampasin ang mesa, ngunit ang tunog ng kanyang kamao sa kahoy ay tila isang walang saysay na pag-alingaw-ngaw. Ang sakit ng pagtataksil na kaniyang ginawa kay Michelle ay bumalik sa kanya nang makasampung ulit ang tindi. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Michael, ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang pisngi. Gusto mong marinig ang katotohanan mula sa kanya? Tanong ni Michelle habang kinukuha ang kanyang telepono at may pinindot na recording. Ang boses ni Jennifer mula sa recording ay malinaw na narinig sa silid. Agus, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang pirma ng tangang si Michael, aalis na tayo.
hahayaan ko siyang mabulok sa kulungan kasama ang kaniyang ina. Ang mahalaga, ang anak natin ay lalaking mayaman sa ibang bansa. Si Michael, isang kasangkapan lang siya. Nabitawan ni Michael ang mga dokumento. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng puot at kahihiyan. Ang taong pinag-alayan niya ng lahat, ang taong dahilan kung bakit niya sinira ang kaniyang sariling pamilya at kinalimutan ng kaniyang tapat na asawa, ay ang tao palang lulunod sa kanya sa pinakamalalim na hukay ng kabiguan. Ngayon, Michael, mararamdaman mo na ang tunay na kahulugan ng pag-iisa, sabi ni Michelle habang tumatayo. Wala kang pera, wala kang pamilya, at wala kang anak. Ang tanging mayroon ka ay ang 4 na sulok ng seldang ito at ang alaala ng iyong sariling katangahan. Michelle, patawarin mo ako, Michelle. Pagmamakaawa ni Michael habang sinusubukang abutin ang kamay ni Michelle sa pagitan ng mga rehas. Ang tunog ng pagkalansing ng mga posas ay umalingaw-ngaw, isang malungkot na musika ng kaniyang pagkakagapos. Ngunit hindi lumingon si Michelle. Lumakad siya palabas ng visitation room ng may taas na noo. Ang tunog ng kaniyang takong sa sementadong sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa labas sa isang madilim na sulok ng parking lot, naghihintay si Jennifer na kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest. Ngunit hindi alam ni Jennifer na ang kaniyang Agus ay matagal na ring nadakip at kasalukuyang nagbibigay ng testimonya laban sa kanya para iligtas ang sariling balat. Ang pagtataksil ay may sariling siklo at sa gabing iyon, ang siklo ay nakumpleto na. Si Michael ay naiwang mag-isa sa dilim habang si Jennifer ay nahaharap sa katotohanang ang kaniyang huling alas ay naging kaniyang sariling mitya. Habang nagmamaneho si Michelle palayo sa piitan, tumanaw siya sa langit. Ang buwan ay maliwanag, tila ba nagbibigay ng basbas sa katarungang kaniyang nakamit. Ngunit may isa pang bagay na kailangang tapusin, ang huling piraso ng puzzle tungkol sa nakaraan at ang perang akala ng lahat ay nawala na sa hangin. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang palasyo ng kasinungalingan sa Tagaytay. Sa Benguet, kung saan ang mga bundok ay tila humahalik sa ulap, tuwing umaga ang katahimikan ay naging kaibigan ni Michelle. Ang kaniyang maliit na flower cafe na bagong umaga ay naging kanlungan ng mga taong naghahanap ng kapayapaan. Isang umaga, habang nag-aayos si Michelle ng mga sariwang lavender, lumapit si Gloria na may bitbit na isang liham mula sa isang legal na opisina sa Maynila. Ma'am Michelle, may sulat po mula kay Enzo, sabi ni Gloria habang ang kaniyang mukha ay may bakas ng matamis na ngiti. Binuksan ni Michelle ang liham. Sa loob nito ay ang huling ulat tungkol sa kumpanya at ang matagal ng katanungan tungkol sa nawawalang yaman. Hindi totoo na nawala ang 50 bilyong piso sa cryptocurrency. Iyon ay bahagi lamang ng malaking palabas ni Michelle. Sa tulong ni Enzo, ang lahat ng perang nakulimbat ni na Michael at Jennifer ay dahan-dahang naibalik sa isang lihim na fund na pinangalanan ni Michelle na Gloria's Hope Foundation. Nanay Gloria, tawag ni Michelle, ang kaniyang boses ay puno ng emosyon. Ang 50 bilyon ay hindi nawala. Nakalagak ito sa isang fund na tutulong sa mga pasyenteng may sakit sa utak at sa mga batang naulila dahil sa mga aksidente sa kalsada. Ito ang paraan ko upang hugasan ang lahat ng dumi at kasalanan sa bahay na yon. Napaiyak si Gloria sa kagalakan. Napakabuti mo, Michelle. Sa gitna ng lahat ng sakit, kabutihan pa rin ang nanaig sa puso mo. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok ang arkitektong si Nico. Tulad ng dati, tahimik siyang naupo sa kaniyang paboritong sulok at umorder ng lavender tea. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit si Michelle sa kanya at naupo sa kaniyang tapat. Nico. Panimula ni Michelle, ang kaniyang mga mata ay diretsong nakatingin sa lalaki. Alam ko na kung bakit ka talaga narito. Alam ko na ang lihim na itinatago mo sa likod ng iyong mga disenyo. Napatigil si Nico sa pag-inom ng tsaa.
Ang kaniyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding kalungkutan bago siya dahan-dahang tumango. Ang tatay ko, bulong ni Nico. Siya ang driver ng sasakyang nakabanggaan ninyo 6 na taon na ang nakalilipas sa kalsada ng bundok. Sa mga ulat ng pulis noon, sinisi ang tatay ko. Sabi ni Michael, ang tatay ko, ang mabilis magpatakbo. Nawalan ng trabaho ang tatay ko, dumanas ng matinding depresyon at pumanaw nang may bigat sa loob. Nagpatuloy si Nico, ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Pumunta ako rito sa simula para kumpirmahin kung anong klaseng tao ka. Gusto kong malaman kung kasabwat ka ba ni Michael sa paninira sa pangalan ng tatay ko. Pero sa panonood ko sa'yo, araw-araw, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang biktima sa'yo. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Nico sa ibabaw ng mesa. Nico, bago nakulong si Michael, nakuha ko ang kaniyang huling pag-amin. Inamin niya na siya ang sadyang bumangga sa inyong sasakyan upang iligtas ang sarili niya sa isang aksidenteng siya rin ang gumawa. Ang pangalan ng tatay mo ay malinis na ngayon sa mga record ng pulis. Ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya sa korte. Isang mabigat na pasanin ang tila nawala sa mga balikat ni Nico. Ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang nalaglag. Salamat, Michelle. Binigyan mo ng katarungan ang huling hiling ng tatay ko. Lumabas ang dalawa sa balkonahe ng kafe, tumanaw sa malawak na tunglilyo ng Benguet na nababalot ng sikat ng araw. Ano na ang plano mo ngayon, Michelle? Tanong ni Nico. Ngayong tapos na ang lahat, ngayong ang bawat taksil ay nagbabayad na at ang bawat biktima ay nakakuha na ng katarungan. Tumingala si Michelle sa langit, huminga siya ng malalim at naramdaman ang bango ng kalayaan na walang halong takot. Gusto ko munang mapag-isa ng matagal, Nico. Gusto kong kilalanin ang babaeng nakikita ko sa salamin, ang babaeng nakalimutan ko sa loob ng 6 na taon. Ang pag-ibig ay hindi na isang obligasyon para sa akin. Ito ay isang pagpipilian na lamang. Maghihintay ako, sabi ni Nico nang may kasamang matamis na ngiti. Hindi bilang isang arkitektong may lihim, kundi bilang isang kaibigang handang uminom ng tsaa. Kasama mo tuwing Sabado ng hapon. Habang ang hangin ng Benguet ay humahaplos sa kanyang mukha, naramdaman ni Michelle na ang bawat piraso ng kanyang buhay ay maayos na. Si Michael ay mabulok man sa kulungan, si Jennifer ay mawala man sa landas, at si Consuelo ay manatili mang nakahiga sa kanyang sariling bilangguan ng katawan. Wala na itong epekto kay Michelle. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang masaktan ng kalaban, kundi ang makita ang sarili mong masaya at matagumpay sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang kalayaan ay hindi lamang ang kawalan ng mga rehas, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng sariling kaluluwa. Hinarap ni Michelle ang bagong umaga, bitbit ang kanyang mga bulaklak at ang kanyang bagong buhay. Ang sarswela ay tapos na, ang mga maska ay tinanggal na, at ang tanging natitira ay ang katotohanang nagpalaya sa kanya. Sa ilalim ng malawak na langit, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanatang siya na ang nagsusulat at siya na ang bida.